Okay, good morning po ulit mga kapatid. Buwan na po ng August. Tama po ba ako? August na. Alam niyo bang ang susunod sa August ay September. September. Pakinis mo nga itong ilaw nito, nakailaw. September.
Ano, at nakatikim na po tayo ng mga araw. May ilaw siya. Nakatikim na tayo ng araw, no? Napakainit naman ng araw, pero buti na lang, yung hangin ng habagat ay nagtutuloy pa rin, di ba? Sabi ko parang, ito yung panahon na masarap, di ba? May araw, pero malakas yung hangin. Kaya, pagkakataon para makapaglaba, no? Okay, parihin po ang Panginoon. Meron akong konting good news mamaya sa mga nabahaan. Legit na nabahaan. Kasi konting tulong lang na galing sa store. Kailangan may picture na naglilimas. Para talagang kasi marami po ang LJF, no? Kaya nag-compute po kami. Hindi kaya. Malapit na anniversary natin, pero konti na lang. Yun na lang totoong nabahaan. Plus, kung nabahaan ka, pero engineer ka naman sa Arsenal, hindi pwede yung gano'n. Nabahaan ka, engineer ka naman sa Arsenal, hindi pwede yung gano'n. Kailangan talaga yung mga nangangailangan. Okay. At the God of Wrath tayo. Bagong tema natin, mga kapatid. At ang ipinipresent ko sa inyo, pakinggan nyo po, ay palaging hindi lang turo natin, kundi turo din ng iba nating kapatid na born again. Para ulitin ko, ayaw ko na yung nagiging dogmatic ako sa isang, hindi, LTF ganito, dapat ganito, paniwalaan. Hindi. Simula nung madala ako na sa Bible school nga, yun ang inuwi kong turo, hindi naman pala yun lang ang turo. Kasi ngayon, sabi ko binabaha tayo ng informasyon. Alam niyo bang, sa isang subject, pakinggan niyo po ako, sa isang subject noon namin, 1990, kasama ko si Eric Serrano, 1990, meron kaming subject na Bible survey. Pinag-aaralan namin yung mga aklat ni Moses, yung Old Testament. Yung date noon, meron lang kaming kaisa-isang textbook. At dahil mahal yung textbook na yon, ganito kakapal, pinagtiyagaan po namin, pinaserox yun. Tapos pinabookbind. Xerox na nga, malabo pa ang Xerox ng panahon na yun. Bookbind pa. Meaning, mga kapatid, yung pinagkukuhanan mo ng teaching noon ay kaisa-isang libro. Kaisa-isang libro. Kasi yun lang available. So, ang iuuwi kong turo ay galing doon sa kaisa-isang libro na yun. Dadaling ko sa church ko na ganito ang turo. Ngayon po, naka-upload na lahat sa internet. Ang daming libro tungkol sa history ng Israel, Bible survey, date kung kailan isinulat ang Genesis, mga ganun-ganun. Kaya sabi ko sa mga pastor, kung tumigil kayo ng pag-aaral at yung luma pa rin ang alam nyo, kawawa kayo. Kawawa kayo kasi yun pa rin ang dala ninyo, mga kapatid. Kaya ngayon, marami tayong nakikitang view. Lumitaw yung grace, lumitaw na ang Diyos pala, mabuti lang. Lumitaw yung mga teaching na may nagtuturong tapos na pala ang tribulation, nung 70 AD pa nangyari, yung pagkaguho ng Jerusalem, pagkaguho ng templo. Ang daming naglitawan na teaching na wala noon. Palagi lang tayo nakatingin sa pagkagunaw ng mundo sa hinaharap na hindi naman magunaw-gunaw. Kasi imposible naman talaga magunaw yung earth, yung mismong globe. Hindi magugunaw po yan. Walang teaching ang Bible na magugunaw ang earth. Wala pong teaching na ganon. Puro allegory, symbolism lang, yung mga idioms, yung mga kung ano-ano na ginagamit na hindi po literal, kagaya ng babagsak yung mga bituin. Kahit po elementary, yung bata ay magtatawanan kayo kapag sinabing babagsak ang bituin sa, mas malaki pa po ang mga bituin kaysa sa earth. Kaya hindi pwede po bagsak yung mga bituin sa langit. May mga kahulugan po talaga. So kung gaya po nito, the God of Wrath or the God of no wrath, nababasa natin yan sa Bible na ang Diyos may puot. May puot nga ba? Mga kapatid, hindi ko alam kung nakikinabang kayo sa mga turo ko, hindi ko alam, pero
Iniwanan ko na yung mga teaching tungkol sa pagsubok ng buhay. mga ganun, mga pagsubok na magpakatatag tayo sa mga pagsubok. Kasi ito po, yung mga, may i-apply mo na yun eh, yung mga pagsubok, paano magiging matatag. Pero ito, babaunin yung katotohanan ito, mga kapatid, na ganun pala ang Diyos. Ano po, wala siyang puot, o ganun pala ang Diyos, pag-ibig lang siya. No? Kasi itong teaching na ito yung talagang babaunin nyo hanggang sa kaapu-apuhan nyo at may pakilala nyo ang totoo at buhay ng Diyos kung sino ang Diyos sa inyong mga kaapu-apuhan. Kagaya po nito, nahahati na naman ang mga Kristiyano rito. Ang Diyos daw may puot. Pero merong naniniwalang ang Diyos ng pag-ibig ay imposibleng magkapuot. Mga kapatid, iba ang galit sa puot. Tama ba ako? Kasi nagsisimula daw yan sa tampo. Tampo, galit, puot. Yun yata yung stages nun. At ang katumbas ng puot ay parang muhi. Ganun ba yun? Parang sobra na. Lalo na kung chine-cherish mo daw, binebebe mo yung tampo mo sa isang tao na, hindi ako nagagalit, nagtatampo lang ako. Okay, nagtatampo ka lang. Pero pagka lagi mong chine-cherish yung emosyon na yun, paano siya ng paano? Papunta siya ng puot at muhi. Kung dati gusto mo ay sana matalisod yung kaaway mo, ngayon gusto mo tamaan na siya ng kidlat. Ganun yung At alam mong malalim na yung tampo mo, galit mo kapag meron kang narinig na bad news sa kanya at medyo nagre-rejoice ang iyong puso. Nakikinig ba kayo? Sa reality, sabihin na, pag-usapan natin yung totoo. Kuminsan ng puso mandaraya daw eh. Nagigilty ka. Parang may konti akong tuwa ay nangyari kaya ganito. No? Ang sama-sama na nga nangyari, natuwa pa ako. No? Kapag merong gumaganon sa'yo, yun yung totoong ikaw. Kasi hindi normal na magkaganon ka. Hindi ganon ang anak ng Diyos. Amen? Okay, the God of wrath or the God of Norath. Mga kapatid, ito yung dinaanan natin noong July. Ako yata yung pastor na nagre-review lang. Parang klase. Ano tayo review? Kasi yung iba, matagal na wala. Yung iba, paano? Kaya hindi nila nasusundan. Kasi talagang serye po ito. So, is the world getting better or worse? Naalala pa ninyo? Naalaman natin ang mundo, pabuti, hindi siya pasama. No? Kasi noon, basta putol ng puno. Sabay, nangyayari naman ngayon. Pero tinatapatan po nila yung mga kapatid, nagtatanim po sila. No? Yung basura, nakita natin, may kumukuha na ng basura. Dati wala. Yung dati, gera, patayan dito, bilyon-bilyon, namamatay. Ngayon, pinapahalagan pati yung batang i-abort ba o hindi. So may pagpapahalaga na ngayon sa buhay, mga kapatid. No? Katunayan, hindi na nga sa buhay lang ng tao yung pagpapahalaga ngayon, pati sa buhay ng hayop, mga animal. No? Alam nyo bang sila Ate Meli, yan, sa bookstore, may nahuli silang ahas na cobra nung isang gabi sa kanila. Tumawag ng pulis at binibidyo ni Ate Meli, nanay ni asawa ni Pastor Zena. Huwag nyo na pong i-video, sabi ng mga pulis. Ito, cobra ang malaki. Kasi maraming mga animal lovers po ngayon ang babas, mahirap na. Lalo na ho ito, palihim ho namin, papatayin ito. Yung iba magagalit kasi nag-aalaga sila ng cobra. Kaya wag nyo na pong i-video. Ganun na ngayon eh. Talagang cobra na yun, hindi po papatayin. Pero yung mga nag-aalaga ng cobra, magagalit sa iyo. Bakit di binigay sa akin? Sumipa ka lang ng aso na videohan. Naku, yari ka. No? Nakita niyo yung dumaang aso sa palengke ng Olongapo, pinagsasaksak. Ayun, napulis. Hindi lang napulis, buong Pilipinas, binasya. Yun ang mas matindi dun eh. Mas masarap pa yung mabarangay ka kaysa ibas ka ng buong Pilipinas. Mamuhi sa'yo yung buong Pilipinas, buong sambayan mamuhi sa'yo. Napakahirap nun. Hindi ka na makapagbukas ng Facebook mo dahil puro mukha mo at video mo yung nakikita mo. Nagkalat. Dahil sa pagkasaksak mo doon sa aso, dumaan lang yung aso, sinaksak yung
Nako, na-videohan. Kaya, ganun po. So, salamat ngayon. Sabi ko nga, pabuti ang mundo, hindi siya pasama. No? Pati animal, mga animal na yan, minamahal natin. Animals, hindi animal. Na-flee to the mountain. Bakit pala pinapatakbo sa bundok yung mga taga-Judea? Kasi sa kanila lang pala mangyayari yung tribulation. Di tayo taga-Judea. Mga kapatid, did Jesus already return in AD 70 nung gumuho ang templo at Jerusalem? Mga kapatid, may teaching na naniniwalang dumating na ang Panginoong Hesus, spiritually naghahari sa atin. Meron din naniniwala pa rin sa future na babalik talaga si Jesus at para siyang uupo sa Malacanang at White House, magkakaroon ng gabinete. Sa akin po, malabo na po yun, mga kapatid. No? Is Jesus kingdom physical or spiritual? Ito yung last Sunday natin. No? Nakita natin mukhang mas realidad na ang kaharian ni Jesus ay spiritual. Tumahan siya sa mga tao, hindi na sa templo, tumahan siya sa mga tao at kasama niya tayong magpapaganda ulit ng mundo. Amen! Kaya nangyayari sa atin yung mga awareness na yan, sa environment, sa nature, sa pagmamahal sa tao, kalikasan. Mga kapatid, yan na po yan. Bunga ng paghahari ng Diyos sa puso natin. Wala naman daw kung totoong atheist. Alam niyo, atheist hindi naniniwala sa Diyos. Wala naman daw totoo. Sa puso nila, ang bibig lang nila ang nagsasabing walang Diyos. Pero ang konsensya nila nagsasabi, may Diyos. May Diyos. Mayayabang lang sila, pero totoo. Subukan mo magkasakit yun. Pag di tumawag kay Jesus. Okay, na? Ito yung mga verses na dinaanan natin. Review, konting review. Dinaanan natin noong July. Walang batong nakapatong sa kapwa bato. Templo pa lang tinutukoy. Nangyari ba yan? Nangyari. Napatag. Mga kapatid, ang templo, katapusan ng panahon ni Moses pa lang sinasabi, katapusan, ira ni Moses, anyos ni Moses, hindi katapusan ng mundo. Mga taga-Judea, tumakbo na sa mga bundok, nangyari po yan. Matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito. 70 AD pala. May ilan sa inyo naririto hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. So mukhang dumating na nga ang Panginoon noong panahon nila, spiritually. So ibig niyong sabihin, hindi na darating ang Panginoon physically, meron pa rin. Kung gusto mo, hindi, sige, hindi naman bawal maniwala na dumating ang Panginoon physically. Ulitin ko, kung babalik siya physically, at physically sa unang-una, saan? Siyempre sa Israel, sasabihin natin. So, konti lang nakakita. Tapos, medyo malaking babrasuhin niya talaga ang mundo sa maraming mga mali-mali. Mahirapan siya. Hindi gagamit siya, hindi ko siya nasabi mahirapan siya. Gagamit siya ng maraming supernatural miracle para maayos ang mundo. No? Ang logic ko doon ay bakit hindi pa noon? Kung babalik lang din siya at babrasuhin yung mundo sa magitan ng mga himala, bakit di pa noon? Hindi pa dumami yung tao, dumami yung sakit. Diba, may mga sanggol ngayon, pinapanganak, pagkalaki lang ulo, mayroong mga sanggol, ipapanganak, kulang yung mga daliri, yung mga suffering sa mundo na yan, mga kapatid, ay kung noon pa sana, mga kapatid, nung kukunti pa ang mga tao. So, balik tayo rito. Kasi ang kasabay nito, mga kapatid, ang connected nito, the God of Wrath, yung puot daw ng Diyos, nabuhos ng 70 AD. Nung Great Tribulation na yon, judgment daw yun sa mga Hudyo. Kaya, pinagpapatay ng Diyos. Sa puot ng Diyos, pinagpapatay niya ang mga Hudyo. Mamaya, maintindihan nyo mabuti, mga kapatid. Dalawang paniniwala, nandiyan pa kayo? Dalawang paniniwala, walang puot ang Diyos. Number 2, merong puot ang Diyos. Saan ka? Mga kapatid, tingnan po natin ngayong umaga na ito. May laya po tayong lahat, mga kapatid. So, ang malaking kapighatian na nangyari noong AD 70 ay kagagawan ng Diyos o hatol daw ng Diyos sa mga Hudyo. Other side yan. Ito namang isa,
Walang kinalaman ang Diyos sa pagkawasak ng templo at pagkamatay ng milyong-milyong Hudyo noong AD 70. Walang kinalaman. Walang direktang kamay ang Diyos. So, dalawa. Anaha. Okay? Anaha. So, madalas nating marinig sa Bible o mabasa, iyan nga po, wrath of God o puot ng Diyos. Wrath of God, puot ng Diyos. Ito po yung mga verses. Kaya ngayon, bumagsak na ang puot ng Diyos sa kanila. Oh, nakasulat mo sa Tagalog Bible po yan. Puot ng Diyos, bumagsak sa kanila. No? Thessalonica po yan, di ko lang nalagay. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos. Roma 1:8. Tagalog Bible again. Puot ng Diyos. Nahayag daw mula sa langit. Para bang ang Diyos galit na at gusto ng gustong parusahan ng Israel noong time na iyon. Ito pinakapopular. At palagi nating sinisigaw. At tinuturo ko po ito. Tinuro ko po ito sa inyo. Mga kapatid, sa cross, ibinuhos ng Diyos ang kanyang puot kay Jesus. Tinuturo ko po ito. Ilang taon pa lang nakakaraan. But then again, mga kapatid, balik-aral po tayo. Lumalago po tayo eh. Amen? Yung napako ka na sa ganoong paniniwala. No? Yun ang hindi maganda, tumigil ka na. Ang laki ng Diyos para pag-aralan siya. Hello? Ang laki ng Diyos para pag-aralan siya. Hindi pwede sabihin, gumraduate na ako sa Diyos. Walang graduation. Kapatid, kakapiranggot ang utak natin. Pagkalaki-laki ng Diyos. Kuha niyo po? Kakapiranggot ang utak natin. Kaya yung pag-unawa na, yung understanding natin sa Kanya, talagang mag-grow, magpapaiba-iba. Sabi sa akin ng isang pastor, Pastor, iba na nababago ang teaching mo. Baka isang araw, masalubong mo yung dating Rene. Wala akong problema. Ibig sabihin, parang nagbabanggaan yung turo ko noon, tsaka yung turo ko ngayon. Wala din akong problema. Naguguro ako eh. Amen? Naguguro ako. Ituturo ko pa rin ba yung tinuro sa akin sa Bible School, yung kinukwento ko sa inyo na hindi sumisimba dahil may inalagaan bata, pinatay ng Diyos yung bata para lang makasimba. No? Walang magbabantay ng bahay. Hindi umaattend. Nasunog yung bahay, sinunog, ayun, umaattend na. Ganun pa rin ba ang ituturo ko, mga kapatid? Yung turo ng pastor na yon, na itinuro ko naman ng pastor ako sa mga bata. Mga kapatid, ang bagsik-bagsik ng Diyos noon. Amen? No? So, hindi wala akong problema kung makasalubong ko yung dating pastor Rene. Ibig sabihin nung magsalubong daw ang turo. Wala akong problema. Ibig lang sabihin ito, talagang natutuwa ako sapagat na lumalaki yung tingin ko sa pag-ibig ng Diyos, yung understanding ko sa Diyos. At kung ganun, ulitin ko, kung ganun ang paniniwala mo sa Diyos, napakabagsik niya, huwag ka nang manalangin ng kapayapaan, imposibleng dumating ang kapayapaan. Kasi nakakatakot siya. Hindi mo alam kung kailan ka susunod. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Daanan natin ito, mamaya. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang puot kay Jesus. So, sa Bible kasi, ang sabi, growing in grace and in the knowledge, walang tigil, growing Growing po, tuloy-tuloy. So, tayo dito sa LJ Balanga, nangyayari po ito, growing talaga, hindi lang grace, nakadagdag, and in the knowledge. Yung knowledge po, yan ang walang katapusan No? Biruin mo kung ang Diyos, ang pag-ibig pa lang niya, walang sukat. Sino? Tapos kung mamuhay ka at mag-judge, parang may sukat ang pag-ibig ng Diyos, di ba? Ang pag-ibig ng Diyos ay walang sukat. Pero kung makahatol ka, parang may sukat. Ganyan kasi kayo, kaya pinaparusahan kayo ng Diyos. Kala ko ba walang sukat? Kung magsalita ka, parang may sukat. Tuwa niyo pa? Tuwa niyo. Mga kapatid, kaya ito, nagpapatuloy po tayo. At ito patuloy kong pinangahawakan. Ang Diyos Ama ay patuloy na nagpapakilala sa atin. Walang humpay, walang tigil na nagpapakilala ang Diyos Ama sa atin. Bakit po? Kasi yan ang iniwanan ng Panginoong Hesus sa John 17. Ang sabi niya, I make known to them your name. Panginoong Hesus, ang nananalangin sa Ama,
Pinakilala ko, Ama, ang iyong pangalan sa kanila. Walang pangalan, hindi El Shaddai, hindi Yahweh, hindi Yeshua, Fatherland. Remember that, mga kapatid? Wala namang pangalan Ama lang. Pinakilala ko ang iyong pangalan sa kanila, and, ayan ang linaw will continue to make it known. Jesus nasa langit na, nakaupo sa kanan ng Ama, pero patuloy niyang ginagawa na ipakilala, kasi continue na ipakilala ang Ama sa kanyang mga anak. Amen? Ang dami mga simbahan ngayon, may discipleship. Pastor Nen, nagdi-disciple kayo? Hindi doon kami sa sonship. Doon kami sa sonship, pinapalalim namin ang mga membro sa katotohanan, sila'y minamahal na anak. Amen? Kasi ang Diyos ay tatay natin. Amen? Kasi ang daming butas ng discipleship. Gaya nga nung pasanin mo ang cross araw-araw, sino mang sunod sa akin ay magkaila sa akin ang dami. Ipamigay yung mga ari-arian, ibenta, bago nyo sabihin pulido ang discipleship nyo, gawin nyo muna itong mga, ang totoo, pinag-aralan na natin, ang discipleship, never, basahin nyo ang lahat ng sulat ni Pablo, hindi niya binanggit ang discipleship. Panahon lang ni Jesus. Why? Mga kapatid, sabi nga natin, kailangan ni Jesus ng mga disipulong matatapang noon sapagkat darating ang 70, 80. Kailangan talaga niya na matatapang. Binuin mo ang sabi niya, sino man ang hindi mamuhi sa kanyang magulang. Sinabi niya yun, bakit ka mamuhi sa magulang mo? Sinabi ni Jesus yun. Kung uunawain mo yun, palpak si Jesus doon. Ibig lang sabihin, nung time na yun, mga kapatid, yung pagsunod sa kanya ay napakahalaga. Pinapatakas nga yung mga taga-Judea sa bundok na iniisip yung kaligtasan. Ito pa, meron pa ako nabasa. Bakit daw yung dalawa? Yung nasa bubong ng bahay, Matthew 24, yung nasa bubong ng bahay, huwag nang bumaba para kumuha ng mga bagay sa loob at tumakas. Darating na tribulation sa kanila Alam niyo, tinignan ko yung bahay. Interesado ba kayo sa kwento ko? Anong klaseng bahay meron sila? Ang bahay nila nung panahon ni Jesus, parang terrace sa taas. Bungalow, pero merong terrace sa taas na para bang pwede kang magkape, may pahingahan doon, may papag. Pero hindi siya parang second floor na tirahan din. Ganun lang siya. Ang hagdanan nasa gilid. Hello. Yung hagdanan wala sa loob. So, ang gusto ni Jesus, mabilis na pagtakas. Kaya sinabi niya, yung mga nasa bubong, huwag nang bumaba para kumuha pa ng mga bagay sa loob. Kasi yung hagdanan pala noon ay nasa labas. Ganon kabilis ang tribulation noon, ang kapighatian na kung nasa taas ka, huwag mo nang kunin ang cellphone mo o yung kung ano pa man, mga kapatid, takbo na. Pumunta ka na sa bundok. At marami noon nakatakas. Bakit po? Sapagkat nakinig sila kay Jesus. Amen? Nakinig sila sa babala ng Panginoong Jesus. Amen? Amen. Okay. Hallelujah. Okay. Diretso tayo. Mga tanong na isa sa alang-alang natin. Mga tanong na isa sa alang-alang natin sa team na ito. Kung ang Diyos ay mabuti lang, bakit siya may fault? Mga kapatid, sana wag lang kayong makinig. Mag-isip din kayo dyan sa kinauupuan nyo. Ay pag binato ko yung tanong, pwede nyo sabihin, oo nga, Teka, Pastor. So, yan. Kung ang Diyos ay mabuti lang, bakit siya may fault? Number 2, kung ang Diyos ay may unconditional love. Unconditional love, hindi lang malaki. Lahat ng pastor nangangaral, naniniwala dito na ang pag-ibig ng Diyos walang kondisyon. Wala siyang pero-pero. Amen? Kuha niya, wala naman sinabi ang Diyos. Tanggapin mo ang regalo ng kaligtasan. Kung hindi, sabi nga nila, hindi regalo yun, banta yun. Kayo ba pag magre-regalo? O ito regalo ko sa iyo. Pag di mo tinanggap to,
Sasakalin kita. Hindi regalo yun. Binabantaan mo eh. Kahit kailan kayo regalo na, bigay lang. Amen? O, dito sa Bible namin misinterpret. Regalo daw ang kaligtasan, pero pag di mo tinanggap, yari ka. Regalo ba? Gift ba yun? Mukhang hindi gift. Mukhang yung gift na may halong pagbabanta ay hindi gift. Sino rito naguguro? Amen? Hallelujah. Kung ang Diyos ay may unconditional love, bakit siya may puot? Kung ang Diyos ay all-knowing, ito yung matindi sa lahat. Diyos lang ang all-knowing. Ano yung all-knowing? Omniscient. Bago pa mangyari, alam na niya. Yung walang hanggang nagdaan, kita ng Diyos. Yung walang hanggang hinaharap, kita pa rin ng Diyos. Tayo, kita mo lang linggo ng umaga ngayon ang nakikita mo. Mamayang hapon, di mo pa nakikita. Lunes, hindi mo pa nakikita. At yung kahapon, di mo na nakikita yun. Dumaan na yun. Pero ang Diyos, all-knowing. Kuha niyo po yun? All-knowing, omniscient. No? Kung omniscient ang Diyos, siya lang ang meron yan, mga kapatid, all-knowing siya, paano siya mapupuot? Sample. Alam ba ng Panginoon na ikakailasan ni Pedro ng 3 beses? Alam. Siya nga nagbabala eh. No? I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny me 3 times that you know me. Ikakaila mo ako 3 beses bago tumilaw. So alam na niya. Di pa nangyayari, alam na niya. Amen. So paano siya magagalit? Alam na niya. No? Ito yan eh, yung buong istorya. Simon, makinig kang mabuti. Makinig daw kung mabuti. Simon, makinig kang mabuti. Ang problem ni Peter palagi, hindi siya nakikinig ng mabuti. Kaya lumubog sa paglakad ng tubig, kaya hindi kaagad nakahuli ng isda, kaya nanaga ng tenga. Hindi siya nakikinig. Merong ganun si Peter. Agresibo, pero mabagal makinig. Mabilis ang bibig, mabilis umaksyon, pero mabagal makinig. Ganun si Peter. Kaya ginaganito siya ni Jesus eh. Simon, makinig kang mabuti. Kasi nakakatakot na itong darating. No? Nakakatakot itong darating kay Peter. Kung ako si Peter dito, mag-aayuno ko, Diyos ko po. Kung katoliko ka rito, mapapaantanda ka sa sasapitin niya. Bakit ano ba sasapitin ni Pedro? Humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subugin niya kayong lahat tulad ng pag-alis ng ipa sa mga trigo. Alam niyo ba yun? Yung nahipan yung ipa, natira trigo, yung mga matitino. Yan ang sinasabi, yung mangyayari. Ngunit nananalangin ako para sa iyo. Simon, specific, nananalangin ako para sa iyo. Kayo lahat susubugin, pero ikaw, Simon, nananalangin ako para sa iyo. Diyos ko po, pati si Jesus, sa tindi ng mangyayari, napadasal, napanalangin. Bakit? Ano ba mangyayari kay Pedro? Na huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Ito yung kagandahan sa mga bumabagsak. Pagbalik, lalong malakas eh. Amen? Kaya walang sayang na karanasan. Hindi pa bumabagsak si Pedro, meron na siyang ministry. Nababalikan. Isa pa, mga kapatid, dito hindi sinasabi ni Jesus na, Simon, nanalangin ako para sa iyo. No? Na huwag manghina ang iyong pananampalataya. Dahil pag nanghina, babatuhan kita. Wala pong ganoon. Mga kapatid, ang sakit nung itakwil ka. Tama po ba? Ang sabi ng iba, mas malalang kasalanan ito. Itong kay Pedro at kay Jesus. Mas malalang kasalanan ito. Tayo nagkakasala sa tao. Tama po ba? Nagkakasala tayo sa tao. Pero ito, direktang kasalanan ni Pedro, hindi sa tao, kundi kay Jesus. Hindi si Mateo yung kanya ipagkakaila. Hindi si Santiago yung kanya ipagkakaila. Ang ipagkakaila, yung master nila, yung teacher nila, mga kapatid. No? Anong sagot ni Pedro? Panginoon, handa po akong makulong.
o mamatay na kasama ninyo, imbis na mag-ayurot manalangin, nagyabang pa. Wanya, samantalang katapat lang niya ay pokororo. Amen. Amen. So, ito yan eh. Paano magagalit ang all-knowing God kung bago pa ito mangyari ay alam na niya na ito ay mangyayari? Nagalit ba si Jesus nung sabihin niya na bago tumilaok ang manok, ikakaila mo ako? Hindi siya nagagalit. Nag-pray pa nga eh. Alam ko ikakaila mo ako. Hindi. Not once. Not twice. Ano? Alam ko ikakaila mo ako, pero ipinag-pray na kita. Grabe, ano? Hindi siya nagalit. Tama po ba? Seryoso ba ang mangyayari? Naku, sobrang seryoso yung mangyayari para hindi ka magalit. Tanong natin ulit, paano magagalit ang all-knowing God kung bago pa ito mangyayari, ay alam niya na ito na mangyayari? Mga kapatid, nanonood ba kayo ng drama na nakakagalit? Tapos, sa sobrang ganda, pinanood mo ulit. Alam mo na yung kasunod. Kasi napanood mo na. Amen. Nagalit ka na naman ba? Ang tao ganun eh. Pero ang Diyos, sa una pa lang, hindi na siya galit. Pero ikaw, 10 ulit mo na, tawa ka pa rin ng tawa kahit replay na. Amen? Nagagalit ka pa rin sa kontrabida kahit alam mo na yung nangyari. Ano, ganun tayo. Pero ang totoo, yung una lang yun. Pangalawa, hindi ka na masyadong galit. Ang Diyos ganun po, mga kapatid. Nakakasubaybay po ba kayo sa ating mensahe? Amen? So again, the God of wrath, did God kill the Jews in 70 AD? Alam nyo ba? Makinig, alam nyo ba? Makinig mo kayo mabuti. Lahat ng mga verses na may babala sa puot na Diyos na darating, iisa lang ang tinutumbok. Pagkawasak ng Jerusalem. 70 AD. Dito, pag nagbasa ka ngayon ng New Testament, subukan nyo. Magbasa ng New Testament. Lahat ng warning doon, isa lang ang tinutumbok. Pati yung nasa jail, yung nasa bilangguan, sabi niya, mga Ginoo, ano po ang aking gagawin para maligtas? Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka pati ang iyong sambayan. Lahat na hindi mo na ngayon iisipin nyo na langit ang pinag-uusapan doon, mga kapatid. Merong darating na kapahamakan. Tinulad nga ni Jesus sa panahon ni Noah, kung paano sa panahon ni Noah, ganun din ang pagdating ng anak ng tao. Mabilis lang, mga kapatid. No? Mabilis lang, kailangan maligtas ka, mga kapatid. Tingnan natin yung mga verses. Si John the Baptist, wala pa si Jesus. Siya pa lang ang nagsimula, si Juan Bautista. Anong sabi niya? Matthew 3:7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees, nakita niya nagpapabautismo rin nagbabautismo sa Ilog Jordan Aba, lumusong din yung mga Sadduceo at Pariseo, yung mga relihiyosong putalbide. No? Ang sabi niya, you brood of vipers, kayong mga anak ng ulupong, you brood of vipers, bakit? Sino nagbigay babala sa inyo para makaiwas sa darating na who want you to flee from the coming wrath? Meron talagang coming wrath. Pero hindi wrath ng Diyos. Ang tawag lang nila, coming wrath. Lahat naman ngayon binibintang sa Diyos Bumaha. Ang sama-sama na kasi ng Pilipinas, lalo yung mga politiko, grabe na yung corruption nila. Kaya pinaparusahan tayo ng Diyos. Nilalantad lang ng Diyos sa baha, nilalantad lang ng Diyos ang corruption ng mga politiko. Kagagawa na naman ng Diyos. Lahat naman lumindol. Saan ba lumindol? Nag-earthquake? Sa Russia. No? Ang sama-sama kasi ng Russia ayaw tigilan ang Ukraine. Kaya iginanti ng Diyos ang Ukraine. Lahat na lang may kinalaman ang Diyos. Kaya noon din, kapag sumulat ng kasaysayan, nawasak ang Israel, tawag nila, galit ng Diyos. Buot ng Diyos. Kita niyo po? Yung panahon ni Kore.
Yung panahon ni Kore, ano yung pinatayo sa EDSA? Mamamering malaki. Nako, sabi ng mga pastor, 80s yun eh. Buong-buo ang paniniwala namin na pighati ang Diyos Ama. Ang karangalan dapat kay Jesus. Hallelujah, rababasi. Ang karangalan hindi kay Maria. Ang mga born again. Dahil diyan, Kore, darating ang maraming salot sa Pilipinas. Naku po, Killer Quake, July, Rebesiha hanggang Baguio, Killer Quake, Pinatubo, puro kay Korea, Kudeta, brown out na walang patid. Alam niyo yun? Alas 5 na ng hapon nagkakailaw, umaga pa lang. Ano ha? Ito pa, Ormoc, Korean, mga kapatid. At pagkadami-dami pa. No? Pagkadami-daming nangyari. Kanino binibintang? Sa Diyos. Dahil doon daw sa rebultong pinatayo, kaya ang Diyos pikon. Gusto niya ng glory palagi sa Kanya. Glory sa akin lang, glory sa akin. Ano ba ang Diyos ng pag-ibig? Sakin sa kalulatian. Hindi po, lumalago po tayo. Amen. Nag-grow po tayo. Ako naman, paniwalang-paniwala noon. Lumuluwas po ako ng Manila nakasakay sa pantrang ko o rabbit na pula. Mga kapatid, awang-awa ako sa Pampanga sapagkat ang lahat po, ang laar ay pataas ng pataas yung lahat. Walang magawa si Fidel Ramos, diki dito, diki doon, at nakita ko si Lorenzo Ruiz, naglilis-lis na po siya. Lorenzo Ruiz. Sa tabi kasi may tindahan ng rebulto sa Lubao yata yun. At tumaas yung lahat, tinaas na naman nila. Tumaas na naman yung lahat, tinaas na naman nila. Nasa bubong na po sila, Lorenzo Luis, at nakaganyan na po yung kanyang pantalon. Yung lahar, wala pong tigil. Sino may kagagawan? Ang Diyos daw. Kaya noon, gusto kong gumawa ng tracks, ha? At ang title, Magsisika Pampanga. Totoo po yun. Gusto kong isabog sa bus. Habang dumadaan ng Pampanga, magsisika Pampanga. Kasi mapaggawa sila ng rebulto, tama po ba? Paggawa sila ng rebulto. Ano? So, ganun ang paniniwala ko. Noon. Amen. Amen. Hindi ngayon ha. Noon. Noon yun. Ulit, kanino sinisisi? Sa Diyos. Amen? No? So, ganun lang yan. No? Mga kapatid, alam niyo ba, maging si Jesus, ano ba nangyari dyan? Umiiyak yung mga babae. Yung mga babae ng Jerusalem, iyak ng iyak. Awa-awa kay Jesus. May sinabi si Jesus, binalinan sila ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Lumingin si Jesus, sinabi niya, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag kayong umiiyak dahil sa akin. Iyakan ninyo ang inyong mga sirilit, mga anak. Tingnan niyo, banta ni Jesus. Ito'y sapagkat narito ang mga araw ay darating, mga araw, na kung saan sasabihin nila, pinagpala mga baog, pinagpala mga bahay, bata na hindi nagbunga at mga suso na hindi nasusuhan sa panahong iyon. Bakit po? Napakahirap tumakas noon na meron kang bitbit na masupling at malaki ang iyong tiyan. No? Kaawa-awa ang nagbubuntis sa panahong iyon. Sabi ni Jesus sa Mateo 24. Biruin mo, kung babasahin natin lahat-lahat, isi-share ko lahat. Umabot sila sa panahon kinakain nila ang baby nila sapagkat nasukol na ang buong Jerusalem, wala nang pagkain pumapasok. City kasi yan. Ginutom na sila at wala nang makain. Ultimo anak nila kinakain nila. Ganun palala po yung nangyari sa history, mga kapatid. No? Magsisimulang magsabi ang mga tao sa mga bundok, bumagsak kayo sa amin sa mga burol, sasabihin nila, tabunan ninyo kami. Kasi wala na silang mapagtaguan. Ganyan yung salita sa kanila. Cover us. No? Wala na silang mapagtaguan. Nangyari yan. Revelation. Sinasabi ng mga tao, bundok, tabunan niyo po kami. No? Unang Thessalonica. Ito again. Nakikinig pa kaya? Si Pablo naman. Nakuha natin si Juan Bautista. Si Jesus. Parehong bumabangit ng puot na darating. Okay. Si Pablo naman. Unang Thessalonica. Ang aming pangangaral sa mga hintil upang ang mga ito'y maligtas ay kanilang hinahadlangan. Meron siyang tinutukoy. May hinahadlangan ang pangangaral namin sa hintil.
Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan, kaya ngayon bumagsak na ang puot ng Diyos sa kanila. Again, puot ng Diyos, nakasulat, Tagalog. Pero pumunta po ako sa English. Ayan, no? King James Bible. For the wrath of God is come. For the wrath is come. New King James, the wrath has come. New American Standard Bible, the wrath has come. Meron bang God? The wrath of God? Wala. Wrath lang. But the wrath has come upon them to the utmost. NASB, New American Standard Bible 1977, but wrath has come upon them. Puro wrath lang. Bakit sa Tagalog? Nilagay Diyos. Bakit? Yung mga nagsalin, naniniwalang Diyos ang may kagagawa. Ganun lang yun. Bias. May mga translation na bias. Mga kapatid, kaya kawawa ka kung Bible mo sa bahay. Kung Bible mo sa bahay, tapos dami nag-aamon, diba? Tagalog lang yung dala. Ano? No? Legacy Standard Bible, wrath. Amplified, ayun, lumitaw. God's wrath, close parenthesis pa. Tapos lahat po ng alos pinagkuhanan nila ng original ay wrath lang. Walang wrath of God. Puot lang. Walang puot ng Diyos. Tumilinaw po. Tumilinaw po. Kapatid. Ayan po. No, ito NIV. Ito daw ang pinaka-worst translation sa lahat. Pero pinakamabili. Alam nyo ba kahit sa bookstore natin, pinakamabili ang NIV, New International Version. Bakit po? Kasi mababaw ang Tagalog niya. Pero pinaka-worst Bible daw yan. Na isinilagay talaga yung wrath of God. Na? Anger of God and Elterin. Pero dadalawa po. No? Sa 100 translation ng English, dadalawa yung merong wrath of God. Mga kapatid, puro wrath lang. Ito isa, anger pa. Mga kapatid. Hallelujah. So bakit nagkakaiba? Depende sa paniniwala ng sumulat. May naniniwala, may puot ang Diyos. May naniniwalang hindi kailanman napupuot ang Diyos. Amen? Meron kayo natututuhan? Amen. Mga kapatid, si Paul Ellis. Sino nakakilala kay Paul Ellis? Wala si Arvin. Noong 2012, dito ako nagsimula sa Grace. Pero tingin ko, elementary lang, kaya iniwanan ko na siya. Pero natuwa ako, binalikan ko siya sa pag-aaral ko nito. Siya rin pala yung naniniwala. Gospel in 10 words. Naalala niyo yung libro natin dito? The Gospel in 10 words. The wrath has come, not the wrath of God. Just wrath. Sabi ni Paul Ellis sa kanyang libro, the addition of those two literal words, yung idinagdag na yon, sabi niya, na dalawang salita, God of wrath or wrath of God, yung of God, na ang sabi niya, pit, ano yung pit? Sa vindictive theology, meron palang vindictive theology. Listen. Vindictive theology, the study of God. Vindictive is mapaghiganti. Meron paniniwala na ang Diyos ay mapaghiganti. Ganito ang paniniwala natin doon. At doon daw nagpipit yung wrath of God sa paniniwalang iyon. No? Doon daw tayo nag-grow. But they are not, nilinaw niya, they are not in the Bible. But why do so many believe that God was involved in the slaughter of Jerusalem Jews? Why? Because of this guy. Mga kapatid, tingnan niyo po, ipapakita ko sa inyo. Malaking tulong to. Buhay siya noong 70 AD. Buhay siya. Pinanganak siya 37 AD. Wala na. Naipako na ang Panginoong Yesus. Umakyat na sa langit. 37 AD. Historian po siya. Pati ako may libro niya. Pinag-aagawan ngayon ang libro niya dito. Pag meron kang nakitang libro ni Josephus dito,
sa shipment natin, hindi magtatagal ng kalahating araw, mabebenta. Bakit? Nakita niya ng aktwal yung pagkawasak ng templo, yung Great Tribulation, at isinulat niya. Ang problema sa taong to, si Josephus, bias siya. Naniniwala siya na kaya naparusahan, bumagsak ang Jerusalem kasi pinatay ang anak ng Diyos. Gumanti ang tatay ng Diyos. Iyon, kumalat ang mga libro nito, lahat tuloy ng libro, nadama yung translation ng ibang Bible na Diyos ang may kagagawan doon sa Jerusalem na pangyayari, mga kapatid. Ito mga libro niya, ang tatanda na niyan. Biruin mo, wala yan noon. Ngayon lang naglitawan. Kaya luminaw yung mga translation na yung mga pagkaunawa natin sa Great Tribulation. So siya po yung may kagagawan. No? Ang ikinakalat niya, pinatay si Jesus ng mga Hudyo, ang anak ng Diyos na buhay. Nagalit ang tatay ni Jesus, ang Diyos Ama, kaya ipinapuksa ang Jerusalem. Ganun lang kasimple yun. Why? Kasi malalim sa paniniwala ito sa Old Testament na ang Diyos laging kasama sa giyera ng Israel. Mga kapatid. So sabi niya, God was mad at the Jews because they killed His Son. Amen? Sabi ni Paul Ellis, Jesus said, sino mang makakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Josephus never saw the Son. Amen? Hindi naman inaabot ni Josephus si Jesus 37 AD siya pinanganak. He did not know that God had punished all sins on the cross. Hello. Walang kaalam-alam daw si Josephus na lahat ng kasalanan ng mundo ay binayaran na doon sa cross. Kung binayaran na lahat, 33 AD yun, napako si Jesus, bayad na lahat. 33, 34, 35, 36, 37, 70, ay may natitira pala, may nalimutan ako, sabi ng Diyos. Hindi ganun. Lahat, paid in full. Amen? So, insulto kay Jesus, kung yung binayaran niya, ay, may babalikan pa. Amen? Hindi po. Amen? Walang puot ang Diyos. Amen po ba? Ano yung nangyari sa kanila? Mga kapatid, yung tinanim mo talaga, aanihin mo Umaani lagi tayo ng mga itinatanim natin. Sila, alam niyo po ba, sa pagkakapatay nila kay Jesus, umabot sila ng Europe, nabura na sa Israel, yung mapa. Nabura na sa mapa yung Israel. Saan napunta yung mga Hudyo? Europe. Dumami sila sa Germany, sa France, sa Poland, dumami sila. Si Hitler, kaya pinagpapatay yung 5 milyon Diyos. Ganon din ang katwiran niya. Ito yung may kagagawan kung bakit namatay yung anak ng Diyos. Pinapatay nila si Jesus. Katoliko po si Hitler. 5 million Jews ang pinapatay. At tingin niya sa mga Hudyo, low class citizen. Gusto niya sanggol lahat, burahin. Hindi sa mapa, lahi ang pinabubura. Pinagpapatay yung mga Hudyo. Mga kapatid, nagagawa ng Diyos? Hindi po. Inaani lang nila yung kanilang ginawa. Amen? Ayan, Pastor, ano yan? Yung lagi niyong tinuturo, sabi ko, balikan natin. Sa krus, ibinuhos ng Diyos ang kanyang puot kay Jesus. Ang totoo, mga kapatid, bagamat lagi kong sinasabi yan, walang verse niya. May karugtong pa yan Yung tatama sa'yo, dapat tumama kay Jesus. Yung parusang ipaparusa sa'yo, tumama kay Jesus. Lahat ng pangit, tumama kay Jesus. Mabuti lang ang tumama kay Jesus. Gandang pakinggan Pero walang versikulo. Ibig sabihin, walang puot ang Diyos Ama noon sa
Mga kapatid, eto yan ha, papaliwanag ko. Ang Diyos, kaya niyang magpatawad kahit hindi mamatay si Jesus sa krus. Naniniwala kayo doon? Ang dami niya nang pinatawad sa pagpapagaling eh. Hindi pa siya pinapako. Anak, pinatawad na ang iyong kasalanan. Anak, pinatawad na ang iyong kasalanan. Nagpapatawad na siya, hindi pa siya ipinapako. Then anong purpose ng krus? Anong purpose niyan? Mga kapatid, anong purpose ng krus? Bakit siya namatay para sa atin? Ginawa niya ang paraang gusto ng tao. Paraan para makalaya sa guilt, sa kasalanan. Mga kapatid, ang mga tao kasi noon, pumapatay ng kambing, pumapatay ng tupa, pag may namatay, ililipat ang kasalanan nila doon, umuwi silang payapa, at wala na yung guilt. Mga kapatid, nakukuha niyo po ba? Total, ganyan ang gusto niyo. Ganito lang ang logic. Ako na lang mamatay. Ako na lang ang mamatay. Kuha niyo po ba? Kaya parang dito mo siya lalong makikita, ang laki-laki ng pag-ibig niya. Pati sa pakiramdam mo na guilty ka. Kasi walang taong mabubuhay ngayon ng maayos kung ang dami niyang mga nagagawang kasalanan, palihim o bunyag, na wala siyang mapanghawakang malaya na siya doon. Merong nagbayad. Pero kahit wala yun, pwede ka naman niyang patawarin. Amen? Pero alang-alang sa pakiramdam mo, nagigilty ka palagi, sa mga nagawa mo simula nung bata ka, nagigilty ka, kapatid, may nagbayad. Kahit di naman nga kailangan bayaran. Nakukuha niyo po? Nakukuha niyo po? No? Gusto niya payapa ka. Pati sa... Kaya ang Diyos, ang provision niya, hindi lang pagkain, hindi lang material, pati sa feelings. Kasi imposible gusto niya mapayapa ka, gusto niya yung tingin mo sa Kanya, mabait siya, yung tingin mo sa Kanya, mabuti siya, yung tingin mo sa Kanya, pag-ibig siya, kasi mapapayapa ka. Hindi ka mapapayapa kung ang tingin mo sa Diyos, mapaghiganti, mapagbigay ng cancer, mapagparusa. Kung ang tingin mo sa Diyos ay mapaghiganti, hindi ka mapapayapa, kapatid. At yun nga ang mangyayari sa iyo. Lahat ng pangit na mangyayari sa buhay mo, ibibintang mo sa Kanya. Lahat ng pangit. At tatanggapin mo naman. Sasabihin mo, may ayos lang ito, tinatanggap ko naman eh. Hindi naman talaga ako dapat sa Diyos. Naani mo yung paniniwala mo. Amen. 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 Ako po kaya. So ang totoo, walang fault. Hindi galit ang Diyos kay Jesus noong time na yon, na mga kapatid, yun tawag ngayon, child abuse, wala kang pagmamahal sa anak mo. Amen? Ang alam ko, ang ama, kung nagmamalasakit sa anak, yung totoong ama, siya na lang ang mamatay. Huwag na ikaw, anak. Di ba ganun yun? Buhay ko na lang, bibigay ko sa iyo. Bibigay ko, huwag na lang ito. Kaya hindi po. Nagdilim pa daw ang langit kasi 7 last words, nagdilim ang langit, lumindol kasi hindi makayanan daw ng Ama ang mukha ni Jesus sapagkat ang dami-dami niya ng kasalanan. At naghiwalay daw for the first time ang Diyos Ama at Diyos Anak. No, hindi sila maghihiwalay. 2 Corinthians 5:19, ang sabi doon, God was in Christ reconciling the world. Nung nasa cross, nandun daw ang Diyos Ama, nakikipag-reconcile sa mundo. God was in Christ reconciling the world to Himself. Wow, grabe yun. Kaya lahat ng paniniwala, nabuhos ang puot ng Diyos, hindi po totoo yun. Pero kung doon ka mapapayapa, sige, okay lang. Kasi ang teaching natin dyan, hindi na napupuot ang Diyos sa iyo kasi napuot na siya kay Jesus. Alang-alang sa iyong kapayapaan. Pero ang totoo, again, kahit di siya mamatay sa cross, kaya kanyang patawarin. Amen?
Kasi hindi naman na-open ang God of love. Hindi siya nasisyak na, bakit mo nagawa yan, anak? Para bang hindi niya alam. Pedro, bakit mo nagawa yan? Hindi. Hindi. Paano siya mapupuot? All-knowing siya. Amen! Amen? Parang busog na kayo. Amen. Amen. At nakita ko tumitigay na kayo, kaya tapos na tayo. Tayo po tayo lahat. Thank you, God. Thank you, Father. Panginoon, lumalalim yung aming pagkakilala sa iyo, yung aming understanding sa love mo, sa aming Diyos na banal at Diyos